Magandang araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ang topic naman po natin ngayon na gusto ko sa inyong isalaysay o basahin is about doon sa paano ba talaga magkaroon ng sariling negosyo. Kasi alam po natin, lagi natin tinatopic yung about sa trabaho natin. Hindi naman po masama yun kasi normal naman po talaga yun. Dapat ito is stepping stone natin lagi kung sinasabi. Ngayon po, sa books ni Chinky Tan, yung My Negosyo Diary, meron po siyang 15 pamamaraan para malaman natin ano ba talaga yung content niya. 15 po ito. So kada isang content po niya rito na isinulat niya, babasahin ko po, intindihin po natin. Kasi alam ko po yung books na to, ito yung susi kung para malaman natin ako ba talaga ay pwedeng maging isang negosyante or negosyante. Sabihin ng negosyante, pinaliwanag din po niya rito, mamaya babasahin ko po kung anong ibig sabihin at negosyante. Kasi alam niyo po, magtataka tayo, di ba? Sa bansa natin, ang puro mga namamayagpag, mga dayuhan. Bakit po tayo na kapwa mga Pilipino na nasa bansa natin nananatiling empleyado? Hindi po masama ang pagiging empleyado. Hindi po ako against po dyan. Ako din po isang empleyado pero nangangarap o nagnanais o nagsisimula ng kahit papano maliit na negosyo. May nasisimulan, mga passive income, mga investment na alam ko namang legit. So dito malalaman natin, i-assess po ninyo bilang mga security personnel o mga follower ko na hindi security guard na nakakapanood po at saka sa TikTok ko na nakakapanood din. Aralin po ninyo kasi ang susi po sa tagumpay talaga para mapanghawakan natin yung oras natin is negosyo. So tingnan po natin baka isa na kayo dyan kasi mayroon naman talaga mga need design na maging empleyado. Pero kung titingnan naman po, di ba, habang buhay tayong empleyado, napakahirap diba? Pero maging isang negosyante ka, magsimula ka sa maliit, makikita natin yung impact. So andito po yung binanggit niya na sa una niya po, sa unang content niya po is liit mata pero laki kita. Hindi ito po yung napapaano sa mga Chinese, pero hindi ibig sabihin po sa person, sa physical appearance nila talagang dinesign sila maliliit ang mata, siyempre naman po. Pero ang inaano rito is yung about sa business. Kaya mga biro-biroan, di ba? Ang mga Chinese, liit mata, laki kita. Ang Pilipino, laki mata, liit kita. Ibig sabihin, hindi literal po yun sa mata. Ibig sabihin, yung kanilang, paano nila i-groom yung kanilang negosyo. Makikita mo walang mga Chinese na empleyado sa Pilipinas Pag may empleyado yun, sarili nila yung kumpanya na yun, kaya nagiging empleyado sila. Pero para lang sila mag-manage in return kapag na-turn over na sa kanila ng magulang nila. Okay, ano po yun? Ito po, basahin po natin. Pakinggan nyo lang po. Kasi iba dyan tamad magbasa. Okay, naintindihan ko yan. Kaya ako na magbabasa, pakinggan nyo na lang po para at least malaman ninyo nga pala. So, yung number 1 muna. Kasi 15 po ito. So, hanggang part 15 po ito. Para naman, hindi lang tayo puro trabaho, about security, di ba? Naibigay ko na yung mga iba. Marami tayong natutunan. Bakit naman yung sarili naman natin? Paano kayo matuto kahit sa maliit lang? Diyan po nagsisimula yan. Parang pagtatrabaho security guard Dati hindi ka marunong mag-guard. Nag-training ka, nag-circle ng license. Ang tayo mong pinagdaanan. Bago ka naging guard, and yet magtatrabaho ka pa rin. Ganun pa din. Bakit sa negosyo na alam natin lalago tayo, hindi tayo magsimula? Kahit habang nagtatrabaho tayo, pwede po tayong kumita. Mag-isip po kayo, baka isa na kayo dito na matulungan ko na ma-upgrade ninyo yung financial ninyo. Dapat may side hustle kayo. Wag lang yung purong kita lang kumikita. Talaga yun lang yung kailangan, yung income lang. So tingnan nyo po. Okay, babasahin po natin sa una. Liit mata pero laki kita. Ito po yung part 1. Okay? Napansin nyo ba ang karamihan ng mga Chinoy or Chinese na Pinoy sa ating bansa? Maliit ang kanilang mga mata at majority ay singkit. Natural lang ang katangiang ito dahil nasa lahi kasi nila iyon. Pero hindi ang kanilang pisikal na kaanyuan ang tinutukoy ko, kundi ang kanilang lifestyle at mindset pagdating sa pagtatayo ng negosyo. Napansin nyo rin ba ang karamihan sa mga Chinoy na nasa bansa natin ay nagmamay-ari ng maliliit at malalaking negosyo? Naranasan nyo na sigurong mag-shopping sa Divisoria. Kung napapansin ninyo, halos karamihan ng may-ari ng mga stalls sa lugar na ito ay Chinoy businessmen. Tuwing bumibili nga ako ay nakikita ko sila at na nagbabasa lang ng diaryo o nagsiselfone lang at kumukobra lang ng pera sa tuwing iaabot ng tendera ang bayad ng bumibili. Napakahayahay ang buhay, diba?
Ang mga Chinoy businessman na tulad nila ay hindi lang sa Divisoria matatagpuan. Alam nyo ba na ayon sa Forbes magazine, 7 sa 10 pinakamayaman na businessman sa Pilipinas noong 2019 ay mga Chinoy. Ang nagmamay-ari ng mga malalaking mall sa Pilipinas ay Chinoy. Ang mga malalaking airlines dito sa ating bansa ay mga Chinoy businessman din ang nagmamay-ari. Ang mga karamihan sa paborito nating fast food chain ay pinamamahalaan at pag-aari rin ng mga Chinoy. Pati mga naglalakihang condominium na matatagpuan sa Metro Manila ay pinamamahalaan ng malalaking kumpanya na mga Chinoy din ang nagmamay-ari. Ganyan kalupit ang mga Chinoy pagdating sa pagtayo at pagmamanage ng negosyo kung kaya't namamayagpag sila sa larangang ito. Siguro ay naitatanong nyo kung bakit successful ang mga Chinoy sa pagtatayo at pangangalaga ng kanilang mga negosyo. Ano nga ba ang sikreto nila? Kung tutusin, ang mga Pilipino dapat ang successful sa pagtayo ng negosyo dahil tayo ay nasa ating sariling bansa. Narito ang sa tingin ko na mga pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang mga Pilipino sa pagtatayo ng negosyo kumpara sa mga kababayan nating Chinoy. Number 1, mali ang pananaw. Nakakalungkot mang aminin pero napakalaki ng pagkakaiba ng mindset ng mga Chinoy sa mga Pinoy lalo na sa usaping pagninegosyo at pangangalaga ng pera. Kumbaga ay may advance mag-isip ang mga Chinoy sa pagpapaghanda ng kanilang kinabukasan kumpara sa mga Pilipino. Ang palaging pinapayo ng mga Pinoy sa mga anak nila ay, "Anak, mag-aral ka ng mabuti para maging top 1 ka sa klase. Kapag honor student ka, siguradong magkakaroon ka ng scholarship sa mga sikat na paaralan at pagka-graduate mo balang araw ay makakakuha ka ng magandang trabaho na may maayos na benepisyo at malaking sweldo." Pero kapag Chinoy, ganito ang sinasabi nila sa mga anak nila. "Anak, ikaw aral mabuti. Tipid lagi ikaw baon para matuto ikaw maging masino. Pagtapos mo aral, ikaw tuloy negosyo ng ating pamilya. Kaya habang aga, dapat ikaw aral ating negosyo ha. At tayo ka pa ibang business para ikaw lalo mas laki kita." Nakita nyo ba ang malaking pagkakaiba? Kung ang mga Pilipino ay pinag-aaral para maging empleyado balang araw, ang mga Chinoy naman ay pinag-aaral para maging tagapagmana at tagapamahala ng negosyo ng kanilang mga magulang. Habang ang mga Pinoy ay inihuhulma ng kanilang mga magulang para maging isang masipag na empleyado balang araw. Ang mga Chinoy naman ay ginagaya para maging isang business owner at boss ng isang kumpanya sa kanilang pagtanda. Napakasakit din isipin sa matapos na makapagtayo ng negosyo ang mga Chinoy na ito, napansin nyo ba kung sino ang kanilang mga empleyado? Tama, tayong mga Pilipino ang kadalasang nagiging utusan at namamasukan sa kanila. Number 2, takot na mag-take ng risk. Aminin mo na isa ka sa mga taong natatakot magtayo ng negosyo dahil nag-aalala ka na baka malugi ito. Kumbaga, hindi po man nasisimulan na pumunta sa digmaan ay inaamin mo na talo ka na at wala ka ng kalaban-laban. Very wrong, my friend. Sana ay tularan natin ang isa sa mga magandang katangian ng mga Chinoy na ito at ito ay handa sila sa mag-take ng risk para lang makapagtayo ng negosyo. Sa katunayan, ang iba pa sa kanila ay handang mangutang para lamang may pangkapital. Palaguin at alagaan nila ang kanilang mga negosyo hanggang sa ito ay kumita at mabawi ang puhunan nila. In other words, may malakas ang loob ang mga Chinoy businessmen sa karamihan ng mga Pinoy. Naalala nyo ba ang isang istorya ng mga successful businessmen tulad nila Henry C. na dating may-ari ng SM, Lucio Tan na may-ari ng Philippine Airlines at Tony Tan Caktiong na may-ari ng Jollibee? From rags to riches ang kanilang mga success stories, kaya nga tuwing nababasa natin ito ay nai-inspire tayo sa kanila, di ba? Nakapagbibigay nga ng inspirasyon, pero ang tanong, may ginagawa ba tayong hakbang para maging successful din tayo sa ating papasuking negosyo? Willing din ba tayong mag-take ng risk para lang maging isang negosyante o patuloy na lang tayong matatakot na baka malugi?
Sabi nga sa kasabihan, pag high risk, high reward. Pero pag no risk, no reward. Ganyan talaga sa pagninegosyo. Kung malakas ang loob mo, malakas din ang chance mo na magtagumpay. Pero kung mahina ang loob mo, huwag kang mag-alala at sigurado ako na matatapos mong mabasa ang diary na ito ay magkakaroon ka ng lakas ng loob na iyong kailangan para maging isang successful negosyante balang araw. Ikatlo, pagiging mahiyain. Karamihan sa mga Pinoy ay takot sa pagninegosyo dahil mahiyain at hindi sanay makipag-usap sa ibang tao. Sabi ng isang kakilala ko nung tinanong ko kung bakit siya natatakot mag-business, "Chinky, mahiyain kasi ako. Hindi ko kaya ang mag-alok at magkumbinsi ng tao at takot akong magtinda dahil introvert ako." Lagi nating tandaan na hindi uso ang hiya-hiya sa pagninegosyo. Nakita ko na ang mga Chinoy na nagtitinda na kahit balu-baluktot ang pagtatagalog nila ay pinag-aaralan pa rin nila ang lingwahe natin kasi alam nila na ito ang paraan para kumita sila sa kanilang negosyo. Sa totoo lang, wala pa akong nakitang mahiyain Chinoy na may-ari ng negosyo. Magugulat ka na lang nga pag nag-aalok sila at maririnig mo na, "Ganda, ikaw bili na, bigyan ko ikaw discount." Hindi na sila nahihiya, marunong pang mambola, di ba? Ika-4 na dahilan po, kontento na sa trabaho. Ang ilan sa mga Pilipino, kontento na sa trabaho at ayaw nang humarap ng iba pang pagkakakitaan. Ang kadalasang katwiran ay may natatanggap naman akong sahod kada 15 at ika-30 kaya titipirin ko at pagkakasyahin ko na lang ito para mabuhay. Iniisip din nila na pag-retire nila, meron naman silang SSS o GSIS na magpe-pension sa kanila pag sila ay matanda na. Kadalasan sila ay yung mga tao na sapat lang ang kinikita sa mga gastusin. Ang katwiran kasi nila ay okay na kahit mabuhay sila ng kahit isang tuka. Kumbaga ay hindi na sila nangangarap na magkaroon ng dagdag na kita maliban sa kanilang regular na trabaho. Hindi naman masama ang pagiging kontento sa buhay. Nagiging mali lang ito kung hindi na tayo mangangarap na mas umasenso pa at hindi na tayo magsisikap para mas mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Samantalang kung titingnan naman natin ang mga kababayan nating Chinoy, kung minsan hindi pa sila nakokontento sa iisang negosyo, hanggat nakakakita ng magandang oportunidad ay uupa ulit ng maliit na pwesto at magtatayo ng bagong negosyo. Dagdag negosyo, dagdag kita, di ba? Ganyan sila mag-isip, kaya nga naman hindi na nila kailangang mangamuhan sa iba at sila na mismo ang mga amo ng kanilang sariling negosyo. Panglimang dahilan, di alam kung ano ang gagawin. Dito siguro mas lamang ang Chinoy kaysa sa Pinoy pagdating sa pagninegosyo. Karamihan sa mga Pinoy ay hindi alam kung saan mag-uumpisa at kung ano ang dapat gawin kung sila ay sasabak sa larangan ng pagbibusiness. Aminin natin na mahirap talagang pumunta sa isang digmaan kung wala kang sapat na armas at hindi mo alam kung sino ang mga kakampi at kalaban mo. Gayun din sa pagninegosyo. Tandaan mo na hindi ka magtatagumpay kung sa simula pa lang ay hindi mo na alam ang gagawin mo. Huwag kang mag-alala dahil kung hindi mo alam kung paano mo sisimulan ang pagninegosyo, tutulungan kita sa pamamagitan ng diary na ito. Kailangan mo lang na ipangako sa sarili mo na isa sa puso at susundin mo ang mga aral na matututunan mo dito. Marami pang ibang rason kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga Pilipino sa pagninegosyo. Ito ay tatalakayin ko sa mga susunod na chapter ng diary na ito. Lilinawin ko lang na hindi ko intensyon na itaas ang mga kababayan nating Chinoy businessmen kumpara sa mga Pinoy pagdating sa pagninegosyo. Ang layunin lang ng paghahalin tulad na ito ay upang ipabatid ang realidad na nangyayari sa ating kasalukuyang henerasyon. Marahil ay sasang-ayon naman kayo sa mga obserbasyon na nabanggit ko. Kung tutuusin ay marami rin mga Pinoy na nagtatayo ng negosyo na naging successful sa larangan ito at naniniwala ako na marami pa ang mga Pinoy na magtatagumpay sa mga susunod na panahon. Gusto ko lang din sanang maranasan na dumating ang panahon na ang mga kababayan nating Pilipino ay maging magtagumpay na negosyante higit pa sa ibang lahi. Nangangarap din ako na sana bilang isang araw na sa top 10 richest Filipinos list ay binubuo
na ng pure-blooded Pinoys, pwera lang ang mga may apelidong Tan. Joke lang po yun. Balang araw ay naniniwala ako na hindi lang ang mga kababayan natin Chinoy, kundi pati ang mga Pilipino ay magkakaroon na rin ng laki kita. So iyon po ang mga dahilan kung bakit natatakot ang mga kababayan natin o tayong mga Pilipino na magsimula ng negosyo. Iyon po yung mga simula, mga dahilan. Ngayon, kung meron kayong mga ganyan, aaralin nyo po at sa mga susunod po sa part 2 po nito, doon natin malalaman para ma-overcome natin yun. Ano yung mga dahilan kung bakit po mas maganda na may sarili tayong negosyo na paunti-unti dahan-dahan dahil na isasalin po natin yan. Pwede po nating ipamana sa mga mahal natin sa buhay kumpara po sa trabaho natin, hindi po na ipapamana yung ating mga trabaho. Pag nagretiro tayo bilang mga security guard, hanggang doon na din po yun, kahit naman po ano. Unless yung company, kung sarili mo, pwede nating i-turn over sa pamilya natin. So ang tanong po dyan, ikaw ba mananatili ka na wala kang maipamana pagdating ng tamang panahon sa mga mahal mo sa buhay? Handa ka na ba sa ganyan lang ang kinikita mo? Kasya ba yan kapag nagkaroon ka ng mga emergency sa buhay? Kung ang sagot po natin hindi, at alam naman po natin tayo mga security personnel, hindi talaga sapat. Ngayon pa nga lang makikita natin sa ating mga kasama na break even, minsan kulang pa talaga. Utang dito, utang doon, talagang maintindihan natin dahil talagang sobrang taas ng bilihin. Pero paano natin masusolusyonan yan? Hindi problema yan. Normal po yan. Kailangan bigyan lang ng solusyon, at ang solusyon na yan, dapat magkaroon po tayo ng another income sa magandang pamamaraan po. Pwede naman pong pagsabay ng trabaho at another income, or kung kaya mo nang tumayo sa sarili mo pa na magnegosyo, bakit hindi? Marami pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na ito, na naway patulungan kayo hindi lang puro sa ating trabaho, sa sarili din natin ang tayo lumago para sa ating pamilya at para sa sarili nang makatulong din tayo sa kapwa natin. Marami pong salamat. Hintayin niyo po yung part 2 hanggang part 15 po ito nang matapos ko po itong book na may negosyo diary ni Chinky Dad. God bless po sa ating lahat.